That was not a poor shot selection. Oh! Number 11. Care Enzo Salandanan, 18 years old po. Rizal High School po. Unang-una po, gusto pong i-represent po yung school na Rizal High School dahil maganda po yung sistema po ng basketball po at ang inspirasyon ko po para po makapasok po sa varsity ng Rizal High School po is syempre po yung family ko po at yung mga teammates ko po na lagi ko pong kasama doon. Nababalanse ko po yung pagiging student athlete ko po. Dahil po yung sa simula po 7 AM hanggang 2 PM or 1 PM po ay tapos na po yung klase ko. Tapos pagtapos po ng klase, tsaka naman po mag-uumpisa po yung team practice po namin na matatapos naman po ng 5 PM. Pagtapos naman po ng 5 PM ng practice namin, doon naman po papasok yung mga homeworks, yung mga natitirang activities ko po sa school. Siguro po yung pinaka matinding naranasan ko na maging varsity player po yung sa kakulangan po sa oras lang sa paghabol po ng mga ibang requirements sa school pag naglalaro po. At sa game naman po, siguro po yung mga bigger leagues po namin tulad po ng NCR League po. Dahil iba't ibang university po yun nandun, iba't ibang school din po yung nandun, hindi na lang po sa school ng Pasig. Ang binibigay po tulong sa amin ng government, sa amin po mga players po ng Pasig, binibigyan po kami ng allowance every month po yun. Tapos allowance po sa mismong game, binibigyan din po kami ng mga tracksuit, shoes. Every practice po namin, team practice po, lahat po kami. Yung practice po namin na 2 PM hanggang 5 PM po, yun po. Tapos may practice po kami na 1 week before po ng laro na po, may whole day practice po kami. Simula po 7 AM hanggang 3 PM po ng hapon. By the Uprise team. Two consecutive 3 balls. Yo, at the buzzer, number 11. Siguro po, ngayon po pagdating po ng college, tutuloy ko pa rin po yung pagiging player po. Siyempre po, panibagong school, panibagong team po. Magpupursige po ulit ako para po ma-represent po yung panibagong school po na napuntahan ko po. Thank you po Spice Boy sa grocery po na binigay niyo sa akin. Malaking tulong po ito sa aming pamilya at sana po marami po kayong matulungan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, nandito po yung ating guest ngayong gabi. Ito, idol natin to. Ito yung mga institusyon at veterano haligi ng ating sports. Of course, ang ating, hindi lang to sports commentator, kundi political analyst na rin to. Frustrated. Okay, kasama po natin veteran sports commentator analyst Dennis Principe. Dennis, magandang gabi sa'yo. Yes, ko, magandang gabi sa'yo. It's an honor. Medyo kinikilabutan pa ako. Naku. Sa TV ko lang napapanood si Ikaw mga idol namin Sayang lang, wala si Kong Ace, pero pasensya ka na. Papasyal ako rito, ha? Yes, of course. Always, kahit na kung anong usapan dito, please, kung nandito ka, join us and join us in our discussion, lalo na yung mga issues na gustong-gusto mo yung mga discussion, di ba, malaman ng publiko. Yes, of course. Yung Pero mga issues. makikinig lang muna kasi natututo ako eh. Yan. Pasensya ka na, wala si Ace dito, tsaka si Ricky Sandoval. Si pareho atang sabay na ospital.
Nagkaroon ng, hindi naman, prostate lang na maga, pero okay na. Okay, good, Wala good, na, good, good. Wala na problema. Wala. Wala na problema. Okay, Buti naman. Buti naman, okay na. Well, before we continue, Dennis, yung kay Chino, no, good friend of yours. Very good friend of mine. Haligi rin yan. No? Of course. Isa sa mga veteran sports commentators natin yan. Ano man nangyari? Bata. Oo nga, no? Well, yun nga, a massive heart attack. And it happened to him at the time na ginagawa niya pa rin yung passion niya, no? Okay. He was about to set up a professional billiards league. Wow. No, with Efren Bata Reyes. Wow. At ang balita ko nga, he was about to meet si Bata, no, sa isang meeting, sa isang hotel. At yun, on his way, pagdating sa hotel, medyo iba na yung nararamdaman. So, yun nga, nangyari sa kanya. I think umabot pa na ospital, pero Grabe. hindi na rin, oo. Alam mo, nabanggit ko lang yan. Kasi marami na shock because, di ba, athlete siya. Yeah. Malakas katawan niya. And wala namang indication, di ba? Wala. Wala, di ba? Well, nung nagkausap kami, we were supposed to interview him sa isang network. No? Okay. Yan, always yan. Basta may time, sige. Sabi niya lang kasi, papa-check up lang ako next week. We were talking with him last week. No? Sabi niya, papa-check up lang ako next week. And then afternoon, sige, go. So medyo baka, merong, may indikasyon siya nararamdaman talaga. May nararamdaman. Oo. Kaya nga, grabe talaga. Nakakalungkot kasi, tama nga, haligi rin ng sports yan. Yes. Isa sa mga iilan lang na talagang may ipinaglalaban. Wala siyang pakialam kung tatama niya is supposed benefactor of this and that. Yes. Basta sa kanya mali. Yes. Pero pag tama, okay ka. From day one kong siyang nakilala, tuloy-tuloy eh. No? Yun yung career niya talaga, no? Tuloy-tuloy. In fact, the same question na tinanong ko sa'yo, parang ang hirap patang iplano maging sports commentator. Paano mo natahak niya? Kasi, di ba, you don't plan it. Hindi mo naman pwede sabihin na, pagbata ka, hindi, gusto ko sports commentator ako. Hindi, kasi nursing graduate nga ako eh. Yes, okay. No, so, it happened na mahilig ako sa sports actually. Sports, Grade 4, grade 5, 85, 86. Mahilig ako bumili ng dyaryo. Okay. At nagbabasa ako pabaliktad. Grade 5, grade 6? Yes. Okay. Nagbabasa na ako nun. Bumibili na ako ng dyaryo. Okay. Ang basa ko pabaliktad. Kasi sports ako nagsisimula eh. Papunta sa unahan. At pagka sinabi mo sports, lahat binabasa mo? Lahat. Okay. Any particular favorite? Well, of course, basketball. Basketball, kasi boxing, nandiyan yan. no? Boxing, yeah. And pagka dating sa dun sa pagko-cover, personality-based ako. Okay. I don't care kung sikat yung sports mo. Basta nakita ka tang nagsusumikap ka, Tama. masipag ka, Tama. even if sabihin na natin na check yung record mo, malayo sa elite or what, pero nakikita ko meron kang, kasi hindi naman lahat ng panalo, may inspire ka eh. Yes. Even those na walang panalo, pero nakikita mo yung kanyang hard work, sacrifice, may storya eh. May Okay. storya. Ikaw, isa sa mga advocacy mo is to help the Filipino athletes, di ba? Mga bata, yung mga ganun, yung kanina na pinanood natin video, yung mga tumutulong-tulong, isa yun sa mga bagay na ginagawa mo sa ngayon. Ano yung tingin mong sitwasyon natin sa sports sa ngayon? At ano yung pwede pang magawa? I guess, marami namang gusto talagang tumulong eh, pero how? How can they help? How can they push the program? Well, ang masasabi ko ngayon is mas maganda na. No? Yeah. From the past mga events, nakita natin, first gold medal. Tama nga. Nakita natin sa Olympics. No? Since 19 na to? Yung last natin was 96 kay... No, I mean from the time na nagsimula ang Olympics, 1922 ba? Dahil 100 years na eh, no? Yes. 100 years actually. 100 years. Yeah. Okay. So, From the 100 years natin, ngayon lang tayo nagka-gold. ngayon lang. Yes. Kay Heidelin Kay Heidelin Diaz. Diaz. So, although before that, 2016, silver siya, no? So, may progress. No? Okay. Yun dun sa kulang, I think medyo hindi natatouch masyado kung napapansin mo eh. Dahil ang parating pinag-uusapan is grassroots. Yes. Okay? Yung pag-alaga sa mga athlete. Yes. Nandun. It's good right now na open-minded na tayo sa mga foreign coaches. Remember, there was a time na parang, hindi dapat Filipino. Ganun. Even yung mga sa basketball, yung mga naturalists natin, open na. Ang nakikita kong kulang right now, Kong, is that yung coaches natin napapabayaan natin. Okay. It is, for me, Okay. it is the most important component of a grassroots program. Why? Kasi Of a grassroots program. Yeah, why? Kasi ang mga bata, nandiyan yan naglalaro lang. Okay. Kung magaling yung coach mo at wala siyang politika,
makikita niya kung sino yung karapat-dapat na ipasok doon. Okay. Sa programa na yun. Okay. Imagine kung yung coach mo is... When you talk of coaches, ano to? PBA coach na ba to? No, sa Oh. mga bata pa lang. Okay. From the tiniest barangay Yan. up to the provincial government Okay. of an area. Okay. Pinaka-importante yun. Kasi yun nga pag magaling yung coach mo sa baba, eye for talent. Tama. Maganda yung magiging pag-angat ng grassroots program mo. Kasi imagine kung ang isang coach, marami yan marami Okay, ako nakikita. okay. Ang isang coach, napili, handpick coach, kasi bata ni ganito na ganyan. Tapos ganun din siya. Kumpare, anak ng kumpare ko, asan na yung mga magagaling? Pero kung yung coach mo, nakita niya, ito may potential to. Maganda simula na. So, for example, sa Metro Manila, mayayaman yung mga syudad dito. They can afford na, kahit na cluster barangays o isang barangay, maglagay ako ng isang tao dyan to train them in, pwede siguro, in all sports muna or in a particular sport. Then, yun ang pinapoint out mo, dapat itong mga to ma-develop talaga na apolitical, talent, athlete, sports-minded, yun ang develop nila mga bata. Actually, Kong, ito alam mo to, for sure. Oo. Hindi natin problema ang mga liga. Because yung mga local governments natin, ang daming opportunities na binibigay sa mga bata. So, walang problema sa, kumbaga, yung lalaroin mo. Nandiyan na parati. No? Okay. For me, yung coaches. Pero sa akin naman, Dennis, yung parang sa liga, sa basketball lang. Hindi, pero ngayon marami na. May volleyball na, may taekwondo, karate. Sa barangay area to? Yeah, meron na rin. Okay, Meron na rin. good. Kasi yung mga NSAs ngayon, nagko-conduct na rin sila ng mga clinics. No? Marami na yan, nakikita ko Marami na yung mga ganyan. So, even yung mga table tennis, nakikita ko, ako, pumapasyal ako sa mga provinces, meron maganda No? So, in particular, when you say coaches, ano yung gusto mo sanang support sa kanila? Bigyan lang sila ng, kumbaga, pangangailangan nila para mag-focus sila Doon sa mga trabaho nila. Okay. No? Yan ang isa. Number 2, bigyan sila ng opportunity to grow. Ibig sabihin, aangat sila. Kasi ang problema ngayon ganito, maraming ganitong kaso. Actually, Kong, merong mga, like sa boxing, merong mga coaches magagaling. Okay. Meron siyang batang magaling. Hindi niya ilalagay sa national team. Kasi itong coach na to, alam niya, hindi naman makakapasok dyan kung kinakausap mo yan, hindi ka makakapasok dito, pero kaming bahala sa'yo. Yan ang magiging trabaho mo. Yan ang contribution Siya ang mo. mo. Hanapin mo yung boxer, tapos dalin mo sa amin. Ang ginagawa kasi, hindi naman na makakapasok dyan. So, tatago na. Pag kinuha, wala na si coach. Pwede naman yun Pero in a nice way, sabihin mo na, coach, yan ang trabaho mo. Kasi magaling ka maghanap ng mga boxers. Ang nangyayari ngayon, tatago ko to, bata, in 2 years, mag-pro tayo. Mabuti na lang, open ngayon, pro. Pero still, mas maganda pa rin yung amateur talaga dumadaan Or pwede, kung talagang magaling athlete, I don't know kung posible yun. O sige, sumama ka na rin dito sa training dito. Ikaw tumutok dito sa ilang bata kasama itong recruit mo. Which is hindi nangyayari. Hindi rin nangyayari. Yun ang problema sana natin. Alam mo, ang swerte natin sa Pilipinas dahil naturally gifted tayong mga Pilipino. Lalo na yung mga weight classes ng mga sports, na weight-based mga sports. Kasi hindi mo kailangan ng masyadong malaki ng height diba? So, may laban tayo. Boxing. Exactly. Ano ba yung mga medal natin? Tama. Diba? Kasi walang height diba? So, natural sa atin. Pero kung science na ngayon, Kong di ba? So sa atin, wala man tayo masyadong science. Kung yung coach mo magaling kumuha ng talento, malaking bagay yun. Malaking bagay. For me, that is very alam mo, crucial. I realize na kasi nung nagkakaroon ng, alam mo yung itong mga schools, Ateneo, UP, grabe yung recruitment nila Grabe yung, because they have the money, they have the resources. Of course, sa UP sa amin, wala talagang resources na gano'n. Pero may mga nagpopondo privately. Sige, tulong kami. Pero the other schools, I would think talagang grabe yung penetration nila to look for athletes to join their schools. And they're investing sa mga investing sa mga scouts nila. Ito, Dennis, tanong ko lang. At parating sinasabi ito ng maraming tao na. Siguro, ilang taon ko na ito, ilang dekada ko na narinig ito. Sinasabi, bakit ba tayo nakakonsentrate sa basketball? Ang galing natin sa ibang sports. Ba't hindi ito yung develop natin? I guess one of the madaling explanation is, kasi lahat ng tao gusto basketball. So therefore, ang sponsors will go for basketball. Yes. So, how do you see this na
mapapalakas o yung ibang larangan ng sports? Kasi ang problema nga natin dito is, yun nga, tama ka, hilig natin yung basketball. Okay. And it's not helping other sports na ngayon parang lumalapit na tayo sa Olympic level after what happened last time. Yes, oo. Sa nakikita ko, siguro part of the solution sa PSC manggagaling is to tap yung mga marketing experts. Okay. I-market mo yung Galing. yung Tama. sport mo. Tama. Like let's say try ka lang ng isang sport. Oo. Meron ka diyang isang atleta na magaling, pang Olympics or what. Tapos i-package mo. Yes. Kasi ang mga sponsors, alam mo to Kong Oo. you can't blame them kung Wala hindi ako maglalagay sa'yo kasi hindi ka naman na-expose Oo, hindi ma-expose yung produkto namin tama ka. Now, meron mga iba, out of the love of yung baka hilig niya yung sport na yan. Yes. Or Tulong siya. Oo. Pero hindi mo masusustain. Yes, Dapat dun tayo sa talagang legit. Maglalagay ako dyan ng sponsorship kasi Merong may exposure ako may balik sa akin. May balik sa akin. Oo. Diba? Yun ang hindi naintindihan kasi makikita mo yung mga atleta natin. Ba't ba sila puro may sponsor? Kami, wala nga business yan Hindi natin matatanggal yan di ba? Oo. So, yun ang nakikita ko. Siguro medyo... Alam mo, hindi, tama yung binanggit mo kasi, alam mo Dennis, ngayon, hindi na naman mahirap ngayon yung advertising Yes. Kasi may social media platform ka na. So, you need a creative person, as you mentioned, marketer, na ayusin niya yung mga influencer, ayusin niya yung mga ganito. Weightlifting, palakasin natin yan. Make it, di ba? At saka hanapin mo yung strength ng bata. Like, meron akong tinutulungan na bata. Okay. Hindi pa siya world champion. Okay. Pero 22 wins, 18 knockouts. Wow. Igorot. Oo. So, nag-focus ako rin sa... sabi ko, dito muna tayo yung pagiging northerner mo. Kasi lahat ng mga boxers, Cebu, Tama. Visayas, Mindanao Tama. So, Tama. parang novelty ka ngayon. Oo. So, hinihit ko yung novelty. Ngayon, nakaka 100,000 followers na. Galing. Carl James Galing. Martin. Ano pa niya? Carl James Martin. Carl James Martin. Taga Ifugao. Ilang taon na itong bata? 24. 24. Nasa US na ngayon. Wow. Galing. Wala pa siyang masyado exposure sa traditional media, but meron na siyang 100,000 followers. And lumalaban na siya ngayon? Lumalaban na siya. 23 wins na nga 19 knockouts. Wala pang talo. Wow. He'll make his US debut August. This coming August? Saan August. Niya gagawin? Sa US. Baka Florida. Okay, Carl James Martin. Pwede ko Pwede siya natin ma-search dito. sa... naman. Oo. Mas-search sa YouTube to. Yes. Marami siyang mga laban. Yung mga laban niya, mabot ng 1 million, 2 million. Wow. Hindi, kasi ako naman, to be honest, ang fascination ko nandyan sa boxing. Okay. Ever since, not because of Manny Pacquiao, when he became world champion, hindi. Even before. Okay. Kasi yung tatay ko noon, nag-amateur boxing. Tapos hinahanap ko dun sa eskwela, wala naman kaming ganung program. Okay. No? And, yun, nagbabasa ako, natutuwa ako. And because, as you mentioned, in our history sa Olympics, yan lang ang medyo lumaban In Puro fact, may medal sa boxing. as of now, di ba? Yes. Ang pinakamarami pa rin is boxing. Is boxing. So, yan, maganda. Carl James Martin, matatandaan ko yan. Mabait na So, bata. yan, tulungan nyo po at panoorin nyo yung mga nanonood. Alaga yan ni Mr. Principe. So, sino nagmamanage sa kanya? Yung sister niya nag-manage sa kanya. Okay, as of now. As of now. Pero at least andun na Tapos siya. may tulong ni Sean Gibbons. Okay. Okay. Yun yung MP Promotions President ni Manny Pacquiao. Okay, good, Ayan, good. So, So, nakaalalay din nakalalay din. si Senator Manny Pacquiao. Of course. Okay. So, Dennis, pasok tayo. Olympics. Okay. Biggest delegation to? At 22? No, hindi. Before, meron tayong mga 50 plus Wow. That was in the 1972. Kasi meron pa tayong basketball team noon na nagka-qualify. Okay. Kasi dati, pagka top 2 ka sa Asia, automatic Olympics ka. Okay. No? So, pero for me, this is the parang best chance natin na makadalawang gold medal siguro. Tingin ko kakayanin. Wow. At least isa meron tayo. Congratulations, Kong Bumble Tolentino. Of course. Naku, napakagaling. Yeah. Siya lang ang gumawa ng 1 month before the Olympics. Dinala niya lahat ng mga qualifiers natin. Ngayon, nasa France. Nandun nila, almost a month. Kaya nga, Nandun na. Unlike before,
1 week before, 2 days, 3 days, pero dun, 1 month pa lang. Hindi, gawin natin, Dennis, siguro at some point, will you be going to sa Olympics? Hindi. Hindi ba? Pero kung dito tayo, dito tayo, pwede natin i-zoom si Bumble eh. Pwede, I'm sure he'll be happy. Di ba ginawa na natin yun kay Bumble na, I think in the last Olympics na basta may isa kaming program na si Bumble came out at nagsalita siya. Baka Asian Games yan. Yes. Asian Games yan. Oo. So, He's a very amiable guy. Madaling yan. Oo. So, we have 22. 22, yes. Pansin ko lang, pinitingnan ko yung listahan. Actually, ang nakita ko sa listahan, 20. Pero, hinanap ko pa sino yung dalawa. Pero napansin ko lang, first time, well, hindi naman first time. So, meron tayong boxing, weightlifting, hurdles, gymnastics. Pero meron tayong first time dalawang golf. Si Dottie Ardina and si Bianca Pagdanganan. Ito yung dalawa nating players. Anong tingin mo sa prospects na nabanggit mo dito sa mga lalaban? Tama ba to? EJ Obiena, athletics, pole vault. Carlos Yulo, artistic gymnastics. Tapos si Nesty Petesio, Ira Villegas, and Hergie Bakyadan, women's boxing. Si Marshall at si Paalam, Yumir Marshall and Paalam. Ayan, dito pa yung mga pictures nila. Ayan. So ito si Jarrod. Ito si Vanessa Sarno. Vanessa Sarno sa weightlifting. Yeah. Ito si Bianca ba to? Yeah, si Dottie Ardina ata to. Si Dottie Ardina. Okay. Ito yung Kyla. Swimming. Athletics. Kyla Sanchez ba yan? Ito. Wala mga pangalan. Pero Athletics yun to. si Carlos Yulo ba yan? Hindi. Si yun, yung hurdler natin. Okay. Hurdler natin is Si Tolentino. John Cabing Tolentino. Tapos yung kanina babae, Lauren Hoffman. Yeah. Okay. So, si Bianca. So, anong tingin mo? Anong fearless forecast mo dito? Yun nga, tingin ko, meron tayong isang gold. Okay. And most likely, it will come from boxing. Okay. Yung nakikita ko. Wow. I like the chances of si EJ Obiena. No? Okay. Because si EJ, Pole vault. no? Okay. Konti na lang yung lamang ni Armand Duplantis, yung defending champion. No? And although nag-11th place siya nung Tokyo Olympics, Okay. marami siyang problema nun. Nakakausap ko siya at that time. Okay. Pero ngayon, talaga nakafocus siya. Nakafocus. So, tapos nag-Asian record siya. Sorry, Dennis, question lang. Gano'n katangkad si EJ? About 6'1", 6'2". Matangkad din talaga. Sabi ko medyo freak of nature to dahil usually mga pole vaulters, mga 5'11", 5'10". Ganun ba? Si Duplantis is 5'11", if I'm not mistaken. No? Okay. So, medyo maganda yung... Although, syempre, pagka mahaba ka, parang alangan. No? But for him to have that, natural for him na maging world-class pole vaulter, sabi ko medyo may magandang chance. So, yes. So, ito, sa ang mo, talagang kaya nitong top Podium. Magpo-podium tingin ko. Si Magpo-podium. EJ. Okay. And then, yung boxing natin, pwede magdalawa. I like the chances of Nesty Petesio. Okay. Because I know her personally. Okay. She's a very determined lady. And pinag-aralan ko kasi nag-silver na siya. Sabi ko, baka mag-relax na to si Nesty. Oo. Pero nandun pa rin yung kanyang fire. Wow. No? Ang problema kay Carlo Paalam, it's a new division for him, mas mabigat. Kasi nawala yung kanyang original na timbang Okay. So, mas malaki siya ngayon. Okay. No? Yun ang problema. But, yung skill-wise, Yumir Marshall. Iyan ang isang nakikita ko na Malakas. malakas. Na pwede. Nag-silver na to, di ba? Bronze. Bronze. Last Okay, Olympics. okay. At yan, kasama ko yan nung first international tournament niya. Ako yung team manager niya. He's the first and only World Junior Boxing gold medalist. Wow. He was just 14 at that time. Okay. O 15. Okay. Ganon. Okay. So grabe experience nito. Hindi, tsaka maganda sa kanya, kasi last time, bronze siya. He was with the team sa Thailand. Ngayon, humiwalay siya ng training sa Las Vegas. Okay. So he was sparring with naturally bigger opponents. Okay. Kaya sabi ko, mas maganda chance niya ngayon. Si For Yumir the Marshall. Olympics, he trained for the Olympics na ganon. Yes. Wow. Kasi pro na siya Okay. Nag-pro na siya. He's had about 4 fights as a pro. Okay. And ngayon open na kasi sa boxing. Yung pro fighter, You pwede can- ka na. Okay. Pwede ka na. Open boxing na siya. Okay. Ang dami ko natutunan dito kay Boss Dennis So, Ira Villegas.
Siya yung lady boxer natin. Medyo mabigat yung pagdadaanan niya kasi for one, yung magaling dun sa kanyang division, yung from India. Okay. Magagaling yung mga boxer from India From kasi India. for this particular Olympics, nag-European tour sila eh. Okay. So talagang ginastusan yung India. They have about 12 Olympians. You mean yung itong Indian team, women's team, bago pa mag-Olympics, nag-tour sa buong Yes. Europe just to Prepare for... To prepare. Yes. Grabe For naman the itong mga Olympics. kalaban pala natin. No? Tayo, 1 month before. Okay, Hergy Bakyadan. Same with Ira. Medyo mabigat din. But actually, I'll be honest, medyo hindi ko nasundan yung kanyang career. But Okay. I've been told na medyo dark horse, abangan din tong Wow. batang to. Good to hear. So, weightlifting, we have John Sinisa. Anong ano mo dyan? Ganun din. Medyo magandang laban. Magandang laban? Si Vanessa Sarno gusto kong abangan dyan. Vanessa Sarno. Sino ba sa kanila ang nakapag-medal na? Elrin Wala Ando. pa actually. Wala pa. Wala pa sa Olympics. No? So, it's Elrin Ando, Vanessa Sarno, and John Sinisa. Si Elrin ang dahilan kung bakit nawala si Heidelin Diaz. Because during the qualifier, pareho silang naglaban. It just so happened na nanalo si Elrin Ando. Pero it's a new division. Dahil yung division ni Heidelin nung Tokyo, tinanggal. Bakit tinanggal? Pagdating sa yung distribution ng mga slots. Okay. So para nakita nila, siyempre Europe eh. Oo. Medyo malalaki yung mga tao ran, di ba? Okay. So yun yung medyo pinapaboran muna. Kaya nawala yung 55 kilos, naging 59. Ganun Kaya pala. naging challenge kay Well, I was thinking, kaya nagtataka ako, kala ko si Heidelin talagang hindi na sumali. Yung pala, lumaban siya. Nag-ibang division. Pero sana hindi ba pwedeng automatic yun nasa gold medalist before? Hindi ganun eh. You really have to undergo. Because it's not from us, no? It's an Olympic standard test. Ganun talaga. Oo. Ganun talaga. Every Olympics kailangan qualifier. Okay. Wala siyang seedings, ganun. Okay, so qualifier na, kunyari, dito sa Philippines, meron silang Olympic observer from... Meron silang tinatawag na Olympic qualifying tournaments. Yes. Depende yan eh. Yung iba, ang ginagamit, rankings. Merong sport na rankings lang ang ginagamit. Okay. If you're top 3, Okay. pasok ka. Then yung mga matitirang slots, paglalabanan, Okay. per continent. Okay. Ganun. Para may balance ng Yes. representation Oo. ng mga Hindi, continents. kunyari itong kay Elrin at kay Heidelin, saan nila ginawa? Dito lang. If I'm not mistaken, I think Dubai ata. Medyo hindi ko lang. Hindi dito yan. It was an international qualifying na nagkataon lang na silang dalawa pwedeng sumali. Oo. Yun. And no choice because that is the natural weight class of Elrin. Elrin, oo. Si Heidelin naman, hindi na kayang bumaba. Oo. I think merong 53 or 51. Para mo sinabi na magaling na flyweight champion, nilaban mo sa heavyweight, di ba? Parang gano'n. Hindi na, bantamweight. Bantamweight. Parang gano'n. Hindi na talaga pwede, hindi na na pwede. kakayanin. Oo. Okay, so si John Cabing Tolentino, yan, athletic men's 110-meter hurdles. So, Malaking challenge yan. Baka mas mataas pa sa hurdle sa tatalunin niya. But ang maganda anong height dito ni John? Hindi ko pa masyadong Nakita kasi natin yung bago picture lang yan. kanina, parang bata pa siya, no? Pero ang maganda rito is, kasi sa athletics kasi, usually meron tinatawag na universality. Okay. Ibig sabihin, every country, kailangan may isang babae, may isang lalaki. Oo. Na pipili lang yung country mo. Okay. And then, pasok ka. Sila nag-qualify. So, based on merits. Okay. Yun lang ang maganda sa dalawa So, natin. dalawa to, si Lauren Hoffman, yeah. at saka si John Cabing Tolentino. Yes. So, ito yung mga immediate pinasok na because Yes. may dalawa kayong allowed, Nag-qualify. nag-qualify kayo. Yeah. Alea Finnegan, gymnastics. Gymnastics. Yes. PhilAm to, or US-based. Yes. Maganda rin yung review sa Okay. kanya. Pero alam mo, problema sa gymnastics, medyo subjective ang Yes. issue dyan eh. No? Oo. So, we'll see. Tignan natin. Nakita ko yung kanya, the way she qualified is maganda eh. Mataas yung kanyang... Silang dalawa ni Levi, tatlo pala, Levi Jung Ruy Villar, Yeah. at saka Emma Malabuyo. Qualified silang tatlo. Saan ginawa naman tong kanila? Yung kay, tanda ko yung kay
sa US yung isa, no? Wow. Yung the rest hindi ko masyado Okay. Pero it's still not here, no? It was outside. Dito wala tayong ginawang Okay. walang qualifier dito. Walang qualifier. So lumaban to somewhere. Yes. Okay. Yes. Johnny Delgaco, rowing. Yeah. Oh. Oo. Ito, maganda rin yung kanyang pagpasok because she also qualified. Okay. She had a good time, no? Although medyo mabigat din no, yung kanyang laban. So it's more of parang for her it's a good chance to prepare for Tama. the future Tama. international tournaments like yung SEA Games, Asian Games. Yes. So itong rowing na to, just to give mag-isa ka lang. Merong mag-isa, merong dalawa, merong group. Okay, pero siya At, isa lang qualify siya, isa lang. Yeah, isa lang. At hindi, yun nga, yung sinalihan niya is singles. Singles. Merong mga pairs yan, merong gano'n. Oo. At ang maganda rito is that yung namamahala niyan is kailan lang naging guest mo, si Pato. Ganun Gregorio, ba? siya ang presidente ng Philippine Rowing. Okay. So kanya tong siyang bala Bata dito. yan. O si Boss Pato Gregorio. Nagtaka nga ako bakit siya sa rowing Kasi ang sports na yung itong bago ngayon pickleball. Yes, pickleball. Yun ang laro ni Pato Napunta sa rowing. Basketball din, no? Si Pato. Yeah, si Pato. Sa basketball. So, alam mo naman si Boss Pato. Kumbaga, management ang expertise niyan. Nung bata kami, kasi kinakasabayan ko yun sa UP. Ang laro na yun, kung nare-recall mo yung Chato. Chato, yun. Champion yan. Sa UP. Champion yan. Okay. Yung kahoy. Yung kahoy. Yan ang laro ni Pato. Si Johnny, Samantha Katankan. Yeah, fencing. Samantha Katankan. Meron siyang, kumbaga, paghuhugutan na, kumbaga, inspiration because... wala tayong sa men's, no? Women's lang. Wala. Meron tayong isang supposedly Filipina fencer na nag-qualify pero sa Ivory Coast lumipat, no? So, parang sinasabi, she's better than Samantha. Okay. Now, I was gonna say nga dito sa golf kasi, di ba, we had Yu Kasaso before. Yeah, pero Japan. Philippines. Ngayon, Japan na siya. But, hindi na siya mag-Olympics, no? Hindi na. So na. it's Bianca Japan na. and Doti. No, but if she will join, Japan siya papasok. Japan. Are they allowed sa professional golf to play? Pwede Pwede rin. Okay. Kayla Sanchez, swimming. Jarrod Hatch, swimming. Ito yung nilista ko na kasi hindi nakalagay sa listahan. Tapos si Kiyomi Watanabe, judo. And Watanabe, I would assume, half. Yeah. Ano to? Babae, no? Yes. Okay. Yung dalawang swimming actually, yung sinasabi natin universality. Okay. Yan yung slots for every country na dapat meron kang isang babae, isang lalaki. Very good. Very good. So yan yung mga prediction po ni Idol Dennis Maganda laban natin. Hindi, maganda nga yung I'm very surprised na individually medyo kapamo yung mga yung mga tao, yung mga artists. I mean, yung iba talagang in detail, kabisado mo. Sayang, Gilas Pilipinas hindi nag-qualify. Yeah, but at least ngayon may nakikita tayong linaw. Okay. Because nakita natin na individually malayo pa tayo. Okay. But through Team Cone, and to his credit, of course, even si Chot Reyes, Oo. we are able to prove na if we play as a team, marami tayong paghihirapan. Kasi nakita ko yun noong 2016. Okay. Nung muntik na natin talo ni Argentina, Yes. di ba? Yung mga European teams, 2-4 points lang. Yes. Sabi ko, if we play as a team, so meron tayong ganun talent. Oo. Maglaro tayo as a team, tapos in-enhance ni Coach Tim. Nadala niya tayo sa Asian Games gold medal. Yes. Diba? So sabi ko, I have to admit, medyo pagdating sa basketball before, sabi ko, actually may nagsabi sa akin, nire-respeto kong former PBA commissioner na dito lang talaga tayo, basketball, sa atin lang yan So I had that same belief. Pero yung pag-develop natin, the way natin di-develop yung basketball, and siguro nakatulong na rin na most of the countries right now is may mga pro leagues. No? So nahahati na rin yung time nila para pareho tayo. Yes. So pagalingan na lang ng pagbuo ng team. And it
just so happy na napakagaling ng coach natin, Tim Cohn. Yes. Kaya pinahirapan natin yun. Yes, alam mo- tinalo natin Latvia, world number 6, di ba? Oh, yun nga, yun din yung, alam mo, marami sa basketball, pagka nagkwentuhan na, ang gagaling eh. Kikinig lang ako Mga eh. armchair. But always, everyone would be talking about Coach Tim. Yes. Na magaling daw talaga the way he Of course. developed the program and the way the players Yes. were able to play. Tapos itong, again, balik ako kay Bumble Tolentino, month-long, first time to, no? Yes, first Nangyari. time na Oo nangyari nga. yan. Oo. And you think that would be good, no, for the preparation of our Definitely, athletes? definitely. Malaking tulong yan. No? Because, for one, alam mo to Kong eh. No? Pagdating na dyan, yung mga atleta, it's not about the physical preparations. It's more the mental. The mental, oo. And for them to feel na yung boss namin, alaga kami. Kasama dyan eh. Kasama siya eh. No? Yes, Parati yes. nakabantay sa amin, lahat ng Yes. pangailangan namin. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Kaya nga nung nag-selfie si Bumble Tolentino, sabi ko, ba't may matandang athlete dito? Siya na pala. Siya na. Oo. Okay. Our 2024 palarong pambansa. Sabi nila ito daw yung, grabe daw, multiple record-breaking, tama ba? Record-breaking finishes. And, ano yun? From long jump, except javelin. sa athletics. Ha? Ayan, except dyan. Talaga? Sa athletics, oo. Okay. So, tingin mo, eto na, gumagalaw na ng tama itong sports program natin, palarong pambansa. And what you mentioned, there are two things. Dapat sila pa to, alam din to, Coach Bumble, tulong ka rin dito. Number one, yung coaching system in the Philippines, down to the grassroots. And ano yung number two na nabanggit mo, Idol, Dennis, yung ano? Well, actually, una yung talent identification sa coaching nga Yes, yun. sa coaching. And then probably yung the way nila kukunin yung mga athletes from the grassroots to the elite. Okay. Dapat you have to make your talent, your scouts that important. Make them feel important. Yes. Kasi nangyayari ngayon, nakikita ko, pag nakakuha yung scout, ginawa, okay na, sige, hanap ka na dyan. Parang ganun eh. Di ba? So nawawala. Although I understand na ibang system na yung nandun sa elite as opposed to dun sa nakakalakihan ng mga coaches. Yung pangalawa pa lang sinabi mo, marketing for each marketing, of the... kasi yan. Yun, napakagaling na idea. Brilliant sa akin yun. Kasi, yun, palakasin yung mga bawat sangay ng sports, no? Yes. Let's say, weightlifting. Talagang i-market nila yun, palakasin nila yun, and then they get the sponsors, the support. Yes. No? Kasi tignan mo, pansinin mo, Kong, nag-gold na tayo sa marketing. Ang pinangihinayangan ko lang is, bakit hindi natin na-maximize yung sport na yan? Tama. Kasi dapat around this time, marami na. Paano nangyari nung kay Efren Bata Reyes, di ba? Sa bilyar. Nag-guest si Efren Bata sa yung mga talk shows, yung mga variety shows. Talaga na-maximize siya. Hanggang sa, for a while, alam mo yan, Kong, na ang billiards before, hindi pwede sa mga bata yan. Negative yan pagka malapit sa simbahan, sa eskwelahan. Pero after Efren Bata Reyes, bigla naging sport. Tama. Ang billiards. Hindi pa yun. Ako nagugulat ako. Siguro dahil nanonood pa ako parati. Grabe sa social media si, Efren Bata Reyes. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Yung mga laban niya nung araw na na video, pinopost nila. Yes. And papanoorin mo. No? Yes. And tama ka. Ngayon, hindi na siya treated na pangtambay, pang walang magawa. Sport na talaga Sport na siya. talaga. People are bumibili na, lumalaro na. In fact, my son, nagbibilyar. Yeah. They were able to parang create a habit na pagka may billiards, panoorin mo. Tama. So, dapat ganun din yung ginawa. Yun lang ang pinanghihinayang ko kay Heidelin. Not because of Heidelin, but probably because of people around her. Tama. Nakukulangan ako. Nanghihinayang ako, Or actually. kung meron sana tayong designated from the NSA, tama ba? Na, sige, maglalagay kami dyan ng isang tao, walang gagawin, kundi ganito lang. They develop marketer, as you mentioned. Yes. Malaking bagay. Alam mo, ako noon, nag-wrestling nung college. Okay. Wrestling varsity. Hindi yung wrestling na WWF. Hindi. Kasi naman, yung coach ko, si Dean Herc Calianta of UP. Si Herc Calianta. Si Herc. Yeah, Siya yung naging coach ko sa gym. Okay. Sabi niya, high school ako, 4th year. Sabi niya, punta ka. Sabi niya, check out mo to. So, he was inviting me to join weightlifting. Okay. Para ako na-shock kasi ang lalaki ng katawan ng mga Tapos tama ka, simuikat nun yung
Yung kay... May kanta si Madonna nun, Crazy For You. Wrestling. Wrestling, yeah. Oo. Nakita ko yung team doon. Doon ako napasok. But at that time, sad to say, hindi ba sad to say, pero kami walang kalaban na school. Okay. Ang kalaban namin, Philippine Army, Philippine Navy, may champion na dumating from US, weight class ko. Yeah. Sabi ko, Coach, ako na lang ang ano nito, yung ka-training parati, kasi pareho kami weight class eh. So yun ang naging role ko sa kanya, siya yung panlaban namin. Yeah. So, but what I'm saying is, you're correct kung kita mo ako, nakita ko lang yung that time movie, Curiosity. Diba? Yun ang ano eh. So, yun nga, kung mamamarket ng tama, ang bata, makikurious eh. Oo. Lalo na, karamihan ngayon, di ba, mga magulang, kung gusto na anak, Yes. supportahan kita. Yes. Diba? So, through that, makikita natin yung growth. Tama. Kasi mag-stop tayo rin eh, nag-gold tayo and that's it. Masaya na tayo, history. But, you know, hindi naman talaga tayo masasabi na on a regular basis na nanalo tayo ng medals. Yes. Diba? But right now, because of yung pag-develop ng mga elite sports, sana isabay natin yung katulad ng weightlifting, taekwondo. Diba? And even yung judo. Boxing, judo is a sport na kung tama lang yung pagpapalakad niyan, maganda yung future natin dyan. And then growing up, I used to remember, hindi naman basketball laro namin. Soccer kami, sa kalye. Kasi nauso naman noon si Pele, longest, yung mga ganon. Yun. So nagkilala ko pa yung mga players nung araw ng mga sikat eh. So parang doon kami nag-start and then later on nga, it should have been marketed and developed. Okay. As of now, ako ang team manager ng UP Golf. Okay. UP Golf. Good. So we're trying to develop it sa UP and we're trying to get the different schools. Ang lakas ng Lasal, ang lakas ng Ateneo. In fact, Lyceum. Nag-champion na before COVID, they were champions. Okay. So pinapalakas namin. Hindi kaya dahil tapat nila golf course. Yun nga eh, yung Intramuros. Tatawid lang. Pero we were surprised. Ang galing ng... But we're trying to develop it. Nagko-comment yung mga... Alam mo naman sa UP, no? Yung, pang mayaman yan, pang ganito. But actually, hindi, Hindi. Correct. Maraming I agree. mga players namin from, and maraming champions, Kadi. Pinanggalingan. Diba? Maski sa mga tournaments, may Cadiz tournament, di ba? That's right. Hanggang sa nagiging elite pro players. So, I think, yun, tama ka, yung itong golf, itong other sports like, weightlifting, wrestling, of course boxing, no? Talagang dapat i-continue at i-promote eh. You know, there's no varsity in boxing sa amateur level sa schools. Wala. And if I'm not mistaken, baka ma-check ni Paolo, I think weightlifting wala rin ata eh. Well, meron kaming varsity, pero ang kalaban ata, yung din, Army, Navy. Hindi sa UAP. Hindi. Walang UAP. Imagine that. Tama ka. Gold medal na. Dapat, after that gold medal feat ni Heidelin, pinush na agad sa schools. Tama ka. UAP and CAA. Tama ka. Diba? Tama ka. Medyo doon tayo kulang eh. Hindi, tsaka ako, kahit na sabihin mo na konti lang yung but if people start doing sports, yung mga bata start doing sports, ang laking bagay eh. Of course. Disiplina nila, natatanggal mo sa drugs, nakafocus, lahat ng anger and frustration na doon mo may bubuhos. Mabubuhos mo, 'di ba? And I agree with yung pinoint out mo dito. Kaya ito si Boss Pato, magaling to mag-market eh. Tourism kasi yan eh. Yan ang expertise niya. Kaso ang problema, hindi marunong to sa Facebook tsaka sa Instagram. Ngayon pala. Baka naman may tinatago na. So Dennis, other than that, we've discussed sa Olympics, and nakita mo na your view on the sports. Ano pa yung hope and dream mo for the Philippines? You've mentioned, yung inputs mo. Now, I agree, nung kay Heidelin, first gold, na-develop natin kaagad. So, ano pa yung sana pangarap sa ating Philippine sports? Sa akin is that probably yung sa leadership. Kasi ang problema natin sa leadership, karamihan dito overstaying na eh. Okay. So, yung pag-introduce sa mga new ideas, yun ang medyo hindi nakakatulong sa mga long-staying
leaders of the sport, no? And it's not a good parang image for NSAs na gano'n matagal, di ba? Yeah. So, yun ang nakikita ko isang dapat magkaroon din sila ng discipline amongst themselves na we have to welcome other ideas and inputs, di ba? Yun yung ako frustration ko rin. Kasi nakikita ko maraming mga nade-develop ng mga leaders na dapat nandiyan, maraming ideas. Kasi bumabata na yung mga agresibo, di ba? Although malaking bagay yung matagal ka na dyan, yung link mo with international federations, malaking bagay din yun. But you can be as senior advisor, di ba? Consultant, yes. I agree. Let's face it, karamihan naman sa kanila rin. Hindi naman talaga nagtatrabaho More of the position. So why not give it to someone na talagang hands-on, di ba? And full of ideas, and immediately may implement niya. Yun naman talaga in anywhere. Kahit nasa politika, di ba? Yes. Pagka medyo nagtagal na, of course, we need the expertise, we need yung experience, no? Pero pwede nga namang nakaganong ka na tulong na ako dyan, ano magagawa ko? Kaya nga ako may word na continuity. That's right. Di ba? Importante yan Oo, that's right. You cannot stay that long with one particular di ba, idea. Yes. Kailangan tuloy-tuloy. Yes. Well, anyway, Dennis, thank you so much for all your inputs. Alam mo, ang dami ko natututunan sa mga binabanggit mo, no? And it's something that kailangan itulak, kailangan i-push pa. Marami, si Miguel, din yan part din yan, Miguel Zubiri. 'Di ba yung sa kanya sa Arnis. Yes, sir. Very active yan. Si Ace golfer na yan, very active din siya. Meron siya mga team na sa Surigao na sumasali sila. And these are, I hope na itong mga reforms na to, while we don't need laws for it, ma-push ng leadership din natin, not only in Congress, not only in the Senate, but also in the executive more importantly. Magawa itong mga reforma at mga pagbabago. Yes. So, in the coming Olympics, banggit mo may hopefully, meron lahat panlaban. Pero meron kang dalawang malakas na nakikita sa darating na laban. At least isa. So, this will be hopefully the second gold medal of the Philippines. So, Idol Dennis. Pagka may utang kayo sa akin, kailangan bumalik ka rito. Tsaka interview natin si Bumble pagka nagkakaroon ng labanan na doon. Even yung mga athletes. Yes, Tama. Sige, please. Well, Dennis, thank you so much again for your inputs and for your time. My pleasure. And I'm happy. Sabi nga, meron tayong ganitong program. No? Hindi lang entertaining, interesting, but marami kayong matututunan. Thank you. Shout out ka parati sa akin. Grade 5, grade 6, nababasa na ito ng dyaryo. Talagang for information, yung kanyang quest for knowledge. So, Dennis, hope to see you in the coming weeks. Kailan tayo magsisimula sa July 24 ba? Ang ating Olympics. So, mga during or after, siguro, pwede tayo. Sige. So, maraming salamat. Mabuhay ka, Dennis. Thank you. Anytime. Salamat, Kong. Thank you. Salamat.